Tubig, tubig, tubig. Ayan. I need water. Kasi traffic, naglakad ako doon sa kalye. Papunta dito. Hindi ba halata? Hindi po ako pinapawisan. Ayan. Gusto mo daw kumanta? Ay, oo, ate Ano yung ko gusto rin. mong kantahin na Ano naman? yan? Gusto mo mag-concert? Ano Parang yun? gusto ko yan. Dahil sa'yo, ako'y di makainom, di rin makaligo, buhat ng iyong itago. Kung ako'y baliliguin, sana ay maging katulad mo na may posong bato. Ay! Ganon. Okay. Girl, Tinawid ko ba? Girl, naitawid mo. Naitawid mong maganda yung poso na yan. Itong ating problema may kinalaman sa pambobomba ng poso. Sa isang komunidad, sa isang barangay, yan ang hugot ng ating nagrereklamo para sa kanyang block leader na walang awa at posong bato. Ay! Ito ang poso na nagbibigay ng tubig sa ilang parte ng San Antonio Village sa barangay ng San Isidro. Pero bakit kaya galit na galit ang mga residente rito? Ay, nagwawala ako, minumura ko sila kasi siyempre oras na ng igib. Maglalaba ako, maghuhugas ako ng pinggan, wala akong tubig. Siyempre, kailangan natin tubig araw-araw. Huwag dapat itago ang tubo ng pusok. Yung tubo dyan, madalas po nawawala. Kapag yung mga bata lang ang gumagamit o mag-iigib dyan, pagtingin namin, wala na yung tubo. Kaya tinatago na lang ni May yung tubo ng para nasa oras na pag kailangan namin gamitin, nandyan lang siya, hindi na kami maghahagilap kung saan-saan. Isyong personalan na kaya ito? Kaya ba ang tubo ng poso ay laging itinatago? Naku, paano naman sila nakakaligo kung walang tubig? Una, kailangan mo yan pang ligo. I wonder, doon din ba sila kumukuha ng... yung poso ba, yung tubig sa poso ay pwedeng inumin? Kailangan mong pakuluan. Papakuluan. Papakuluan mo. Okay, so pwede rin naman, kesa naman wala. Naku, napaka-importante po ng tubig sa ating buhay. So alamin na natin mula mismo sa nagrereklamo kung ano ang problema na hindi sila daw mabigyan ng tubig galing sa poso sa kanilang lugar. Maylin, humarap ka na. Okay, Maylin, ano ang problema? Yung problema po namin, yung babae na yun talaga, si Ate Maymay na yan, napakadamo talaga niya sa poso na yan. Grabe siya. Yung poso na yan kasi, kailangan po talaga lahat ng tao yan. Tapos po diyan kami nag-iigib, diyan po kami pwede rin po panggamit sa panghugas. Ang problema, yung tubo na yan, itinatago niya, hindi niya pinapagamit sa mga tao. Ang gusto niya siya lang. Dalawang poso namin eh. May poso doon sa kabila, may poso doon sa kabila. Saan niya gusto? Dalawang poso niya, ayaw niyang i-share. Ha? Ang poso po namin, may lock yon. Minsan nilalak niya, paano naman kami kakagamit, di ba? Bakit? May nauubos ba yung tubig sa poso? Ma'am, nauubos po ang tubig sa poso niya pag lagi pong binobombahan. Kaya ang ginagawa niya, nilalak niya. Siyempre, mag-iigib ka sa hapon, anong gagamitin mong tubig? Di ba? So, hindi lang ikaw ang nagrereklamo? Hindi rin po, marami rin kami kasi po, yung poso po na importante talaga sa amin dahil wala po kaming tubig doon. Ang tanong ngayon dito, bakit naman siya may kapangyarihan para siya may hawak ng susi sa lock? Kasi ang gusto niya po kasi, dagawa nga na yung poso na yon, nasisira, kaya nilalak niya. Ang gusto niya, wag araw-araw doon mag-iigib. Siyang black leader namin doon eh. Black Gusto niya leader. In-appoint ba siya, Maylin, o pinagbotohan nyo? And in-appoint po talaga siya na siya maging black leader daw sa amin. Sino nag-appoint? Yung mga tao rin din po sa lehera namin na black na yon. Ganon? Opo. Nagkasundo-sundo lang? Oh, black by black po kasi yan. May black leader po, black by O, black. tiwalagin niyo. Hindi naman po inaano yun kasi, ano lang po, doon lang po naman sa lehera namin. Ayun. Na nakaanong poso na yon. Ayun. Kung ba, doon lang kami nagre-reklamo. Kasi Oh. kaharap niya yung poso eh, sa ano lang niya, gilid niya eh. Nirereklamo niyo siya, Opo. hindi lang ikaw, kasi pinagdadamutan ka ninyo ang mga poso. Opo, opo. Ang hirap ng tubig yun, ah. Opo, meron po Pero talaga. pinagtitiisan niyo pa rin na kayo palang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya na maging lider-lideran dyan. Ayun nga di, po. bawiin ninyo yung kapangyarihan na yon, pagbotohan kayo ulit. Yun nga po, yun po Oo. nga dapat nga ang balak talaga namin gawin doon para
wala na siya maging kapangyarihan doon pagdating doon sa poso niya kasi pangkalahatan naman talaga yun. Yun po Pero eh. merong dami lang na pwede. Halimbawa, 2 timba. Ano lang po ang timba kaya nun po, 10 timba lang po ang kaya talaga. Hindi, sa bawat tao na papayagan, ilang timba ang pwede? Siguro po pwede na po mga 5 timba. Ang bawat tao. Opo. Ayun. So maghapon na yon. Opo, maghapon na po yun. Anong iniinom yung tubig? Sa mineral po kami nagiinom ng tubig. Talagang mineral Opo, na. mineral po. Ang mahal nga po minsan. Oo, eh. nakakatakot. O minsan po, pag naubos yung poso na yun, wala kaming choice. Bibili kami mineral, minsan panghugas namin sa plato. Di ba mahal Ay, po? ano naman yung reklamo mo sa ayuda? Kasi dahil nga siya po ang black leader namin, yung sa ayuda naman po na yan, kung sino lang po kakilala niya, yun lang po ililista niyo kung sino ang kaklose niya. grabe naman yun. Di ba? Eh syempre, kapitbahay lang naman kami, bakit sa amin hindi nakakarating yung lista? Ayun. Di ba? Kung mo naman na yung ayuda na yan, kakilala ko, hindi ako ililista. Syempre, di na lang ako nagsasalita eh. Eh yung may anak ako, syempre yung anak niya nabibigyan eh. Eh paano naman yung anak ko, di ba? Pag meron kaming mga ganyang mga pamigay sa Ay, yung mga ayuda na yun, wag na lang yan, komunidad, tanggalin na nga lang sa ganyan. ang ginagawa ko talaga, chinecheck ko kung sino yung mga nakalista. Yun nga po, Kasi opo, ganun kadalasan, dapat halimbawa, talaga. barangay captain, puro mga Opo, mga totoo dayo. yun, totoo yun, Puro mga totoo dayo yun. at kamag-anak nila ang nilalagay nila doon kahit hindi naman nangangailangan. Opo, Oo. totoo yun. Hindi ba? So, ayuda ay mga school supplies. Mga school supplies po sa mga bata, kahit mga tsinelas. Okay. Yung anak ko po kasi nag-aaral ni. Ah. Siyempre, mga anak niya, makatanggap ng school supplies, eh di sila lang, paano mga anak ko nag-aaral din yun eh.